Ako si Lin Ke. Ke na nangangahulugang ibon. Ang hari ng mahjong ng Xiangjiang ang aking ama. Sabi niya ay may pambihira akong talento. Ngunit pilit niya akong inilalayo dito. Dahil sa katigasan ng ulo. Noong gabing iyon nagsabwatan ang mga traidor. Nagkaroon ng madugong labanan. 10 taon akong nagtago. Sa labang ito ako ang tatapos. Matinding galit at paghihiganti. Oras na para magtuos. Ang pribadong sugalan ni Gi. Tumatanggap lang ng imbitado. Dala niya ang pangalan ng hari ng mahjong. Kung hindi lang nasugatan ang kaliwang kamay ni Senior Jiu, paano mapupunta sa kanya ang titulo? Malapit na ang bagong paligsahan. Ang pinapagawa ko sa'yo. Kumusta na? Hindi ubra ang karaniwang tao. Wala pang lumalabas na pambihirang eksperto. Pambihira. Malayo pa rin. Ang gusto ko ay kayang talunin ang buong mundo ng mahjong. Kailangan nasa mataas na antas. Ginoo, pasensya na. Naayos na niya. Bilang paghingi ng tawad. Napakabilis ng mga kamay. Sa isang iglap ay nagbago ang mga baraha. Magaan ang kamay. Talagang napakagaling. Ginagamit ng binibining ito ang kanyang maliksing kamay. Para nakawin ang aking imbitasyon. Nang walang paalam. Ang kakayahang magpalit ng gamit ng palihim ay mas magaling pa kaysa inaasahan. Kaya lang itong ninakaw na imbitasyon. Kakayanin mo ba? Sa buong baybayin ng Huangpu. Sino ang hindi gumagalang kay Senior Jiu? Kung kakayanin ko ba o hindi? Ay nakasalalay sa salita ni Senior Jiu. Titingnan natin kung mayroon kang ganyang swerte. Mahuhulaan mo ba ang mga baraha? May magandang paningin si Senior Jiu. Ngunit gamit lang ang mga daliri. Mahuhulaan ang 10 baraha. Paanong mangyayari iyon? Royal flush sa hearts at meron pa. Ang swerte ko. Salamat kay Senior Jiu. Kahit gaano pa kalakas ang pakiramdam niya, hindi niya makakapa ang makinis na ibabaw. Hindi pakiramdam ang gamit niya kundi memorya. Noong magbalasa siya para kay Senior Jiu, naisaulo na niya ang pagkakasunod-sunod. Napakalakas na memorya, at mayroon din kamangha-manghang pamamaraan. Hindi ba siya ang henyong hinahanap ni Senior Jiu? Ginamit niya ako para makapasok dito. Gusto ko sanang malaman kung siya ay sikat o may ibang motibo. Ang lamesa ni Long Wu ay kahanga-hanga. Karapat-dapat sa tiwala ni Senior Gi. Sayang at hindi nagpapakita si Senior Gi. Ang mga espesyal na bisita lamang ang may karapatang umupo sa kanyang lamesa. Gusto pang umupo sa lamesa ni Senior Gi. Kahit kay Long Wu ay walang nangahas. Gusto ko sanang sumubok maglaro rito. Magkano ang itataya ng binibini? Wala akong chips. Ngunit, ipananagot ko ang katawang ito. Isang buwang paggamit bilang sangla. Kapalit ng tulong ng isang mabuting tao. Sino ang interesado? Napakagandang sangla. Ako ang magiging garantiya. Ang kalabanin si Long Wu ay pagkatalo. Sumama ka na lang sa akin. Ang babaeng ito, bibilhin ko.
Si Senyor Ju pala ito. Senyor Jiu, Iginagalang ng lahat si Senyor Ju. Nabalitaan ko na hindi siya nakikialam. Bakit niya bibilhin ang babaeng ito? Ang ibig sabihin ni Senyor Ju, nagkakahalaga lang ng isang chip ang babaeng ito. Sabi ko na nga ba, hamak na babae lang ang nararapat sa pansin niya. ano? Kulang ba? Gamit ang impluensya ni Senyor Ju. Gamit ang isang chip na ito. Ipananalo ko ang lahat ng chips mo. Tatalunin ko ang walang talong record mo. Isang chip mananalo imposibleng mangyari. Masyadong nangangarap. Walang hiyang bata. Ang yabang mo magsalita. Ipapakita ko sa iyo ang lakas ko. 让你见识见识中网的实力。 Ikalimang senyor 10 bilyon. Ang pangit mo. Ikaw muna ang unahin ko. Tayaan kung sino ang mataas sa isang ikot. Kapag tumunog ang kampana, Libo-libong ginto. Ang natatanging galaw ni Longgu. akala ko ba napakagaling? Nagpapanggap lang pala. Huwag mong sabihing inaapi kita mauna ka na. Wala pala siyang kakayahan. Sayang ang kanyang talento. Sinadya niyang itago. Ang babaeng ito ay lalong nagiging kawili-wili. Matapang ka bang magdagdag ng taya? Ang bayad ay 1 sa 1,000. Tataya, ang puntos mo ay mas mababa sa akin. Ito ang parting clouds. Ito ang pamamaraang minana sa pamilya. Kahit na kaunti lang ang natutunan, saan ba talaga nagmula ang babaeng ito? Dahil nagpupumilit kang mamatay. Wala akong dahilan para pigilan ka. Ipapaunawa ko sa iyo ang pagkatalo mo ngayon. Paano mangyayari ito? Natalo na talo. Natalo nga. Paanong mangyayari? Anong hari ng sugal? Hanggang dyan lang pala. Pinuno. Gustong makipagkita sa iyo ni Senyor Gi. Senyor Jiu, kayo ang naging garantiya niya. Dapat makuha ang inyong pahintulot. Sige na, nakapanood tayo ng magandang dula. Hayaan mong gawin ni Senyor Gi ang gusto niya. Siya sa atin mo ang pagkakakilanlan ng babaeng iyon. Magaling ang iyong parting clouds. Sayang nga lang. Masyadong mabagal. Dahil nakita ko na ang kahinaan mo. Kung gayon, susundin natin ang ating mga patakaran. Ngayon ay tapos na. Hindi ko inaasahang napakabilis mo. Sinadya mong magpahuli kanina para makalapit sa akin, tama ba? Kung hindi maglalabas ng pain, paano ilalabas ang misteryosong sigi? Sayang nga lang. Hindi ikaw sigi. Nasaan si Senyor Gi, magsalita ka? Sasabihin ko. Napakaraming kaaway ni Senyor Gi. Kaya malaki man o maliit na okasyon, ako lang ang kapalit niya na nagpapakita. Talagang hindi ko alam kung nasaan siya. Habulin niyo siya. Huwag magsalita. Halughugin niyo ang lahat para hanapin ang babaeng iyon. Senyor Jiu,
Nagkataon. Hindi nagkataon, hinihintay talaga kita. Binili ko ang isang buwang paggamit sa'yo. Senior Ju, isang chip lang iyon. Nagpapabigat ka pa sa akin. Hindi ba parang masyado namang madamot? Paghiram ng chip ay palusot. May motibo, iyon ang totoo. Sabihin mo bakit sinubukan mong lumapit kay Gi. Nahuli niya akong nandadaya. Gusto ko lang protektahan ang sarili ko. Hindi nagsasabi ng totoo. Sayang. Napakalambot ng mga kamay na ito. Kapag naputol ay magiging pangit at nakakadiri. Buksan ang pinto, may huhulihin ang mga tauhan. Buksan ang pinto, ano? Natatakot. Senior Ju. Mayroon ka pang 10 segundo para magtapat sa akin. Huwag mong ubusin ang pasensya ko. Ano ba talagang gustong ipasabi sa akin ni Senior Ju? May galit kami ni Gi. Sinong nandyan lumabas? May tao. Hindi namin alam na kwarto ninyo ito, aalis na kami. Normal na reaksyon. Ngunit napakatumpak. Nalaman na namin. Si Jiangxia ay ipinanganak sa pamilya ng mangingisda. Ang kanyang ama ay pinatay ni Senior Gi. Mabuti na lang at handa ako. Gumawa ng perpektong pagbabalag kayo. Kahit ang makapangyarihang Senior Ju ay hindi malalaman. Senior Ju, dahil imbestigahan mo na ako. Bakit kailangan mo pa akong ipitin? Tito Lin, kung hindi dahil sa iyo. Ibinenta na ako ng sugarol kong ama sa barko. At hindi na makakakita ng liwanag. Anak, tumayo ka. Napakagaling mo. Sayang lang at nasugatan ang kaliwang kamay. Ayos lang, Tito Lin. Ang malaking utang na loob ko sa iyo ay hindi ko mababayaran. Kung wala kayong anak, ako na ang mag-aalaga sa inyo pagtanda. Ang mga pamamaraang minana mo kay Tito Lin, siya pala ang anak ng traidor. Anak ni Jiang Boyuan, Jiangxia. Kung ganoon, gagamitin nila ako sa paligsahan. Pagkatapos ay gagamitin ang buhay mo. At ang taong kinamumuhian niya ng lubos. Paano makakapanatag ang loob? Bakit kailangan kamuhian ni Senior Ju? Ang paligsahan pagkatapos ng 1 buwan. Gusto kong ipagtanggol mo ako. Lalaban para sa'yo. Tinulungan mo lang ako kanina. Hahayaan mo na akong isugal ang buhay ko. Ang halik na iyon kanina ay bayad na. Maraming kaaway si Gi sa pang-araw-araw. Napakaingat. Laging gumagamit ng kapalit. Ngunit sa paligsahan ng hari ng Mahjong, ang tunay niyang pagkatao ay makikita. Hindi mo ba gustong patayin ang kaaway mo? Kahit hindi si Senior Gi ang utak, siya ang tanging paraan para mahanap ang salarin. Siguro ang taong nasa harapan ko ay maaaring magamit. Nagbago na ang isip ko. Payag akong makipagtulungan kay Senior Ju. Pero ayaw kong pinipilit ako. Ikalagkad siya palabas at ibigay kay Senior Gi. Sandali. Ano ang kailangan kong gawin para magbago ang isip mo? Siyempre kailangan mong magbayad. Kapag natalo, hindi kita ipagkakanulo. Gusto kong subukan kung gaano kalaki ang pera mo.
Senior Jiu. Nabalitaan ko na may bagong alaga si Senior Jiu. Mukhang karaniwan lang. Depende kung sino ang ikukumpara. Ipakikilala ko. Si Sister 13 ay galing sa pamilya ng mahjong. 3 taong gulang nang matutong maglaro. 4 na taong gulang nang umupo sa lamesa. 12 taon nang talunin lahat ng sugalan sa Huangpu. Hanggang ngayon ay wala pang nakakatalo. Kapag nasa lamesa siya, kahit si Senior Gi ay hindi nagkukumpiyansa. Kapag natalo mo siya doon ka magkakaroon ng karapatan. Narinig ko kay ate na mabilis ang mga kamay mo. Mabilis ba kumuha? Ang patakaran ng pagkuha sabay kukuha ng 13. Medyo malaki ang halaga. Mas masayang talunin ka sa sarili mong laro. Simula nang maglaro ako. Wala pang nakakatalo sa akin. Ngayon tuturuan ka ni ate. Kung ano ang ibig sabihin ng hindi natatalo. Isang malaking pagkatalo. Hindi lang kamay ang labanan sa mahjong. Kailangan ding pakinggan ang oras ng baraha. Pakinggan ang tunog ng banggaan. Maunang kunin ang mahalagang baraha. Mahirap maging komportable. Nakadepende rin ito sa galing ng kalaban. Ikaw ba ay lalaban? O tuluyang maguguluhan. Masyadong mabagal ito na ba ang limitasyon mo? Napakalaki ng agwat ng kakayahan. Si Sister 13 ay nakakalamang. Senior Jiu, marami na kayong nakilalang tao. Pero mukhang nagkamali kayo ngayon. Sa tingin ko hindi naman. Baka gumamit ng ibang paraan. Masayang makaharap ang isang tunay na henyo. Lumabas ang tunay na anyo. Isang set na nahawakan na ni Sister 13. Malalaman na niya ang buong pagkakasunod-sunod. Kontrolado niya ang buong laro. Walang kawala si Binibining Jiang. Tunay ngang anak ng isang trader. Kahit may talento, kaunti lang ang natutunan niya. Mahirap magtagumpay. Isang hakbang pabalik. Ang mga baraha ay patay. Ang isip ng tao ay buhay. Kailangan mong hulaan ang kanyang dalaw. Gumalaw ng maaga. Ito ang pagputol sa daloy ng Phoenix. Kailangang kontrolin ang pagbalasa sa sariling kamay upang mahulaan ang susunod na baraha. Bakit kusa itong pumupunta? Pumupunta sa kamay niya. Ito ang hindi kumpletong pamamaraan ni Lin Shu. Paano kanya ililigtas? Mukhang kawili-wili. Sapat na ang galaw na iyon para manalo. Sayang nga lang huli na. Kung sino ang panalo at talo ay hindi malinaw. Naghihingalo na. Hindi naman siguro. Paano nangyari? Nagkamali ng baraha si Sister 13. Paano mangyayari yon? Walang hangganan ang potensyal nito. Siguro dahil linakaw ko ito mula sa iyo. Hindi ko inakalang ganito kahirap. Nakuha ko rin ang pinakadiwa. Ako pala ay isang henyo. Sayang lang at hindi maganda ang pinagmulan. Senyor, nasiyahan ba kayo sa resulta? Senyor, malaki ang tiwala ko sa iyo. Sumunod ka kay Senyor Ju at magsanay ng mabuti. Senyor Ju, may karapatan na ako ngayon na lumaban para sa iyo. Huwag kang masyadong magpakasaya. Marami ka pang dapat matutunan. Ang paglalaro ay hindi lang sa kamay. Kailangan ding umasa sa
Si Senyor Ju mismo ang gumalaw. Maghintay ka. Nagsasanay ka ba o naglalabas ng galit? 2 character Red Dragon. 3. 2. 错，该打。 Nagkamali lang ako ng isang galaw. Ang bigat ng Red Dragon at Bambuo ay may diferensyang 0.3 grams. Kung sa lamesa ng paligsahan ang 0.3 grams na ito 3克， ay ang buhay mo. Ano? Kahit pagiging babae at lalaki ay hindi alintana ni Senyor Ju. Kapag hindi naging maganda sa lamesa, magsisisi ka. Hoy, anong tinitingnan mo? Masyado ka pang malayo. Nakikita kong wala kang pasensya saan mo ako dadalhin. Anong ginagawa mo? Huwag kang magluto. Ang pakiramdam sa baraha ay kailangang hanapin sa tubig. Nakakarinig na ako ng malinaw sa pampang. Hindi ako umuulit ng sinasabi. Hindi ibaba mo ako. Bitawan mo ako, bitawan. Bitawan mo ako. Anong ginagawa mo? Sabihin mo sa akin ang baraha. Anong ginagawa mo? Nagkamali ka. Ito ay siyam. Ituloy. Narinig mo ba ng malinaw? Narinig mo ba? Matigas. 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 Matatag. Anong ginagawa mo? Narinig ko ng malinaw ito ay Bambuo. Senyor Ju, tinatakpan mo ang mata ko tapos ginagawa mo ito. Hindi ko maiwasang maghinala na tinutugunan mo lang ang sarili mong pagnanasa. Wala akong interes sa'yo. Ngayon ay may karapatan ka na ring magsalita. Ang lamesa ay parang digmaan. Gamitin ang lahat ng nag-reflect upang malaman ang intensyon ng kalaban, tulad ng salamin, pagbabago o kahit 甚至 mga mata, at saka ang bawat bahagi ng iyong katawan na nagre-reflect ay sandata ng kalaban. Pangalawa, sa lamesa. Kahit paano pabalawahin, kailangang alam mo kung nasaan ang mga baraha mo. Ito ang pagkontrol sa baraha. Habang nagbabalasa, nakatutok na tayo sa 8 baraha. Kapag nagsimula na, ilalagay natin ang 8 barahang ito sa ika-6 at 7 pwesto, o kaya ika-14 at 15. Kahit sino pa ang gumawa, masisiguro kong makukuha ko at ng kalaban. Maliit lang ang tsansang makuha ang baraha. Pero kung nagkamali ako, ang tsansang makuha ang baraha ay 100%. Dahil kayang kontrolin. Mamuhunan. Matalino. Pangatlo, tunay na baraha. Sa lamesa madalas nating maranasan ang ganito. Ang mga may karanasang 有 manlalaro 经验的牌友 ay mag-iwan sa mga barahang gusto nila ng ilang mga marka para malaman ang pwesto ng baraha at sirain ang kanilang marka. Ganito. Para manggulo, may sariling kusa. Sa lamesa, ang kakayahan ay ang patalim na pumapatay.
lalo na ang patalim. Pero ang akin, bukas ang unang laban mo sa paligsahan. Galingan mo. Huwag mo akong bibigyan. Hayaan siyang manalo sa paligsahan. Harapin ang kaaway. At maging luha ng kawalan ng pag-asa. Ang paligsahan ay nakabase sa puntos. Nakakakuha ng puntos sa paghamon sa mga sugalan. Ang malalaki at maliliit na sugalan dito. Bawat isa ay may magagaling na manlalaro. Kapag nagtagumpay makakakuha ng puntos. Ang nangungunang apat ay papasok sa semifinals. Kanino gustong ipapanalo ni Senior Ju? Aaron T. House. Nagbibiro ka ba? Mas magaling pa kay Sister 13. Si Sister 13 ay kakampi naman. Walang lugar. Ngunit ang magkapatid na Iron ay tinatawag na tatlong demonyo. Ang panganay ay parang Diyos. Ang kanilang kakayahan ay walang kapantay. Ang pagsasama nila ay walang makakatalo. Ang tsansa mong magtagumpay ay napakaliit. Kailangan kaya mo. May taong makakapagpapanatag. Sayang nga lang ang buong lakas mong paglaban. Ay papunta lang sa patibong na inihanda ko para sa'yo. Magandang dilag anong nilalaro ninyo? Mahjong. Naglalaro ng malaki o maliit? Hindi malaki at hindi maliit. Nilalasap ang kapaligiran ninyo. Maaari bang malaman ang pangalan mo? Ang kasalukuyang ranggo sa puntos ay... Kulelat si Jiang Xia. Hahaha. Isang hindi kilalang baguhan. Nangahas na hamunin ang tatlong demonyo. Hinaan mo ang boses mo. Nakaharap sa pinto. Patakaran ng sugalan. Walang sinabing hindi pwedeng humamon ang kulelat. Ang isip ng kuya ko ay walang makakapigil. Ang bunsong kapatid ay marunong kumilatis ng baraha. Tinatawag na mahusay. Hindi ako gaanong magaling. Medyo may alam din sa kamay. Sino ang kakalabanin? Kayong tatlo sakto para sa isang lamesa. Para hindi na abala. Hindi alam ang kakayahan. Isang hamak na tao. Gustong kalabanin kaming tatlo. Maliban na lang. Kung matatalo mo ang... Halika na. Senyor, magpahinga muna. Senyor. Senyor. Ngayon bakit may bisitang dumating? Maupo kayo. Lumakad ka. Bilis-bilis. Bilis paalisin niyo siya. Nakapasok na ako. Nakapasa na ako. Kung hindi kayo susunod sa patakaran, paano ito? Masyadong madaldal sumunod ka sa akin.
Nakapasok na siya. Kailangan nating sumunod sa patakaran. Kaya lang kaming tatlong demonyo ay hindi basta-basta. Anak ko, Bakit hindi marinig ang? Hindi pa ba magaling? naghahanap pa rin ng himala. Titingnan natin kung ano ang ipantatapat ninyo. Isang baraha, tatlong panalo. Matatalo tayo ng husto nito. Bawat isa sa tatlong magkapatid ay may kani-kanyang galing. Pero ang pinaka nakakatakot ay ang pagsasama nila. Isang tingin lang alam na kung ano ang baraha ng isa. Ang babaeng ito ay hindi talaga alam kung gaano kalalim ang dagat. Isang chip, tatlong tao ang hahasyan. Paano hahatiin? Bakit hindi na lang ang katawan mo? Walang pera pambayad kaya iwan mo ang kamay mo. Aalagaan kita balang araw. Wala ka ng chips. Ngayon sira na ang misyon ng kalaban. Sira na ang loob. Kaya ko pang isugal ang buhay na ito. Padalos-dalos na kumilos. Ang mamatay dito ay hindi nakapagtataka. Papatayin ka ng kuya mo sa lamesa. Anong koneksyon? Iyon ay sa buwatang pandaraya. Hindi lang ako ang maaaring magdagdag ng taya. Bakit hindi na lang natin itaya ang buhay sa isang laro? Pag natalo ako, ibibigay ko sa inyo. Gusto ko itong tsaa. At ang kanang kamay mo. Kapag nasasaktan ka na ng husto. Pagkatapos, Nabalitaan ko na ang magkapatid na Iron ay 10 taong hindi natatalo. Kapangyarihan. Totoo ba ang galing ni Kuya Long? kung hindi ko ibinunyag ang kalkulasyon nila, Mukhang hindi naman ganoon ang relasyon ng tatlong magkapatid. Bawat isa sa inyo. Gusto ko sanang manalo ka, Kuya Hu. Tignan mo ang marka sa leg. Siguradong marunong mag-alaga ng babae. pangalawa, nasaan ka kagabi? Asawa ko. Kuya Hao, magsalita ka. Ganito lang inuutusan si Kuya Hao. Payag ka naman. Halika at maging asawa ko. Si papalabas sira ang ulo. Walang hiya. Labag sa batas na isanla ang tea house. 1, 3, 1. Kailan magsasara? Susundin ninyo ba ang usapan natin? Hahaha, Jiang Xiao. Itong tea house ay magiging sayo na. Kaya lang ang kamay na ito. Lahat tayo ay nasa iisang mundo ng sugal. Magtira ka ng awa. Para magkita pa tayo balang araw. Patakaran ng sugalan. Tanggapin ang pagkatalo. Kung ako ang natalo. Papayagan niyo ba ako ng ganoon lang? Kayo ba ang gagawa o kami? Huwag kang masyadong mapilit. Kailangan mong arkilahin. Ang inarkila ko ay tanggapin ang pagkatalo. Ganyan ba kayo natuluan? Buti alam mo pa ang pangalan ko.
Sa aking teritoryo. Nanaginip. Ah, Ay, nababaliw na ba, ayaw mo na bang mabuhay? Senyor Ju, ang ulo mo. Dumugo na naman. Sinong nagsabing pwede kang gumalaw? Hindi ba sinabihan na kitang huwag magsapalaran? Wala man lang bang tamis? Kumalma kayo. Hindi pa malinaw ang isip ni Binibini. Iuwi ko muna siya sa sasakyan. May swerte at malas. Anong ibig mong sabihin? Ito ang pangako sa kapusukan mo kahapon. Pero nanalo ako. Manalo gamit ang galing. Panalo sa buhay. Kapag tinulungan kita, tiyak na mamamatay ka. Hindi ako makakapayag. Traidor na kalaban. Mahirap pigilan ang ambisyon. Nakatakong sa kulungang ito. Wala man lang kakayahang makatakas. Kaya anong karapatan mong magyabang sa akin? Kung kaya mo totohanin mo, anong klaseng pang-insulto ito sa akin? Iniinsulto kita. Kung wala ako, malamang patay ka na. O kaya ay naibenta na sa iba. Ngayon, kaunting hirap lang ay hindi mo na kaya. Ang pagkagatsa mo ay hindi gawain ng mabuting aso. Ikaw ang aso. Kapag nakalabas ako sa kulungang ito, makikita mo. Senyor Ju, kung gusto mong magturo ng aso, nagkamali ka. Kung ako sa'yo, bago tuluyang bumagsak ang kalaban, hindi ka na dapat magsalita ng walang kwenta. Kanina ay may pagkakataon ka sanang patayin ako. Ngunit ngayon, Kung magaling ka, sumubok ka pa ng isang laro. ang buhay mong ito ay walang sapat na halaga. Tito Lin, bakit may bordang buwan sa iyong manggas? Ang hugis buwang ito ay sumisimbolo sa pinakamahalagang tao sa akin. Lagi akong nasa labas para lumaban, kaya nakaburda ito sa aking dibdib. Para bang nasa tabi ko lang ang aking anak. At panatag ang aking kalooban. Ang kanyang balat. Bakit magkapareho ang hugis buwan na yon? Posible kaya? Mas malinaw pa sa tunay na buwan. Senyor Jiu, may tawag po kayo. Nabalitaan kong may babaeng humamon. At sinira ang kamay ng magkapatid na Iron. Nasa kamay mo ba siya? Ang tatlong magkapatid na Iron ay tumanggi sa usapan. Sila ang lumabag. Kaya sinunod ko lang. Ang patakarang ginawa mo sa mundo ng mahjong. Ang mga batang iyon ay may suporta ng Gishu. Kaya lalong yumayabang. Sa iyong kakayahan, panatag ako na ikaw ang mamamahala. Pero huwag mong hayaang makaapekto ang maliliit na bagay sa paligsahan. Salamat sa paalala, Senyor Hai.
Senyor Hai, malinaw na ako ang pinupuntirya ni Mu Juzhou. Ginamit niya ang babaeng iyon para talunin ang aking mga tao. Kaya ko siya pinatay dahil sa kanyang plano. Ang estudyante ni Lin Zenan at si Jiang Boyuan. Ito ay bagong pala na naman. Baka pati ang asosasyon ay madamay. Ang pagpaplano niya laban sa iyo noon. Mayroon ka bang ebidensya? Anong silbi ng salita? Hindi mo siya pwedeng dayain. Ang ibig sabihin ni Senyor Hai, matagal ko na siyang nilagyan ng patibong. Kailangan pa ng 10 araw. Kailangang ibaon ng malalim. Para hindi agad mapansin. Hugis buwan at ang pagkakapareho. Siguro ay nagkataon lamang. Noon ginamit ko ang gisyo para patayin ang kanyang ama. Si Jiang Boyuan at Jiang Xia ay nakatadhanang maging kaaway. Senyor Jiu, bukas ay magsasanay si Binibining Jiang. Gusto niyo ba na kayo ang magturo? Hayaan mong si Sister 13. Ang kailangan niya ngayon ay hindi pagpapaganda, kundi paraan para protektahan ang sarili kapag may gulo. Mayroon siyang tadhana na kailangang tuparin kaya ngayon. Hindi na makagalaw. Pagod ka na ba agad? Noong galit ka kay Senyor Jiu, malakas ka hindi ba? Sayang ang maganda mong mukha. Huwag mong sabihing hindi kita pinaalalahanan. Kapag ginalit mo si Senyor Jiu, kahit gaano ka pa kagaling ay magiging kasangkapan ka lang. Huwag mo nang asahan ang mundo ng mahjong. Dahil hindi ka tatanggapin sa buong Huangpu. Sige pa. Ang paglalaro ay kailangan ng utak, ang mabuhay ay kailangan ng diskarte. Masyadong maganda ang mga sinasabi mo. Dapat matuto ka rin. Ayos ka lang ba? Ganito ka ba magturo? Aba, hindi ko alam. Wala akong kontrol sa lakas ko. Mas mabuting si Senyor Jiu na lang ang magturo sa iyo. Nasa sa iyo na kung anong mangyayari pagkatapos nito. Kahit sa maliit na bagay ay palpak ka. Kaya ko ang sarili ko. Tiisin mo. Iyang mukha mo ay nagpapatunay na dapat matuto kang gamitin ang iyong sarili. Kailangan ko pang gamitin ang lakas ni Mu Juzhou para makapasok sa finals at makita ang Gishu. Hindi pwede na maging kasangkapan lang ako ngayon. Senyor Jiu, ang bait mo talaga sa akin. Mula ngayon, hindi na kita aawayin. Susundin ko na ang utos mo. Ngayon alam mo na ang tama at mali. Hindi lang tama at mali ang alam ko. Pati pagmamahal ay alam ko. Dito sa lugar mo, Senyor Jiu, hindi na ako magkakamali. Gusto ko lamang manatili sa tabi ni Senyor Jiu at maging masunurin mong tagasunod.
Ito ba ang gusto mo? Sayang at walang maaaring tumanggi sa akin. Wala. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Mukhang may nagpainit ng ulo ni Senyor Ju. Nga. Kaya niyang gawing baliw ang mga lalaki. Ano naman? May oras ka pang magdaldal dito. Mas mabuting paalalahanan mo na huwag gumawa ng walang kwentang bagay. Isang kasangkapan. Ang dapat niyang matutunan ay sumunod sa akin. Kasangkapan ba, mukhang patas naman. Dito sa akin. Kasangkapan ka rin lang para makalapit sa kaaway. Tingnan natin hanggang dulo kung sino ang mananalo. Susunod, mas madalas na tayong magkakasama. Tuturuan kita ng paraan para mabuhay. Huwag kang mabulag sa sariling yabang. Napakagaling na ugali. Kung hindi lang nasugatan ang kanyang kaliwang kamay, baka pati ang kanyang ama noon ay hindi niya naging katapat. Kahit na mahalaga ang aking kamay, hindi ito sapat para mag-alala. Nang ganito si Senyor Ju. Mabuti at naintindihan mo. Ipagdasal mo na makapasok ka ng maayos sa finals. Kundi asahan mong mas malupit pa ako sa kanila. Ginang, alam kong mali ako. Patawarin mo na ako. Ginang, mali po ako. Itigil na natin ang labang ito. Papasok na ako sa finals ng may kumpletong panalo. Wala man lang bang pabuya si Senyor Ju. Panimulang laro pa lamang iyan. At ito ay dapat mo talagang magawa. Kung gusto mong purihin ka ni Senyor Ju, mas mahirap pa iyon kaysa manalo sa sugal. Kung gayon, sabihin mo sa akin kung paano nasugatan ang kaliwang kamay mo. Gusto ko talagang malaman. Ang anumang tungkol kay Senyor Ju ay lubos kong pinapahalagahan. Dahil kapag alam ko ang sikreto mo, saka palang kita magagamit para sa akin. Hahaha. Reyna, Ang bagong manlalaro na tinalo ang aking mga tao ay maganda pala. Kaya lang kung nakapasok na siya sa finals. Kapag nasa mundo na ng mahjong, dapat siyang magbigay galang. Kundi sa paligsahang ito, wala siyang karapatang sumali. Kung kinuha na siya ni Mu Juzao, hindi na kailangang magalit. Hay! Ang pagsira sa patakaran para sa isang baguhan kay Senyor Hai, mahirap ipaliwanag. hindi ba magbigay galang lamang? Ako, si Jiangxia, ay nagbibigay galang. Para kay Senyor Gi. Hahaha, magaling. Ay, Ikaw pala. diretsuhin na natin ang usapan. Ang susunod ninyong kalaban ay ang tao pa rin namin. Sabihan mo ang batang iyan na magdahan-dahan.
Sino ka ba, laban kung laban? Sana hindi ka natatakot. Naagawan ng pwesto. Senyor Mujuzo at Hylian King. Hindi ko kayo palalampasin. Senyor Guy, pasensya na at bago lang ako rito, hindi ko alam ang patakaran. Ang saang ito ay alay ko mula kay Senyor Ju. Senyor Gi, uminom ka, hahaha. Marunong kang sumunod, haha. Ang panalo sa ilang laro ay hindi nangangahulugang magaling ka na. Iuwi ko muna siya para turuan ng leksyon. Saka na lang kami ulit magbibigay galang. Senyor Jiu, anong ibig mong sabihin? Sa unahan. Maghaharap na si Senyor Lu. Sisiguraduhin kong matututo ang batang iyan. Sa susunod na laro, hindi mo lang siya kailangang talunin. Tulungan mo rin ako sa isa pang bagay. Kaunti na lang at mapapatay ko na siya. Bakit mo ako pinigilan sa lugar ng bisyo? Kung hindi kita pipigilan, akala mo ba makakaalis ka ng buo? Para ito sa sarili mo. O para patuloy akong lumaban para sa iyo. Kaya mo sinadyang sirain ang plano ko. Sinira mo ang usapan natin. Tutulungan kita sa laro, papatayin ko si Gishu. Wala kang isang salita. Pinaalalahanan na kita. Gusto mo ba akong mamatay? Iyon ang sarili kong pasya. Hindi mo ba ako ginagamit lang bilang kasangkapan? Kaya anong pakialam mo kung mamatay ako? Bakit ako mag-aalala sa buhay at kamatayan ng isang kasangkapan? Pagkatapos manalo sa paligsahan, kahit paano mo gusto mamatay, hindi na kita pipigilan. Kung wala ang pahintulot ko, huwag siyang palabasin, masusunod po Senyor Jiu. Palabasin mo ako. Sige, hanapin mo. Ang pumatay sa aking ama. Huwag mong isipin na makakatakas ka. Mula ngayon, ang mga maliliit na bagay sa mahjong ay ikaw na ang bahala. Ito ay dahil ginalit ka ni Jiangxia, hindi ba? Isang anak ng traidor. Siya ba ay karapat-dapat, pero nagalit pa rin kayo. Nagalit kayo dahil siya ay anak ng traidor. At nagalit din kayo dahil inaalala ninyo siya. Wala na ba kayong ibang gagawin para magsalita ng ganyan dito? Senyor, ang ibig kong sabihin, may puwang siya sa puso ninyo kaya kayo nag-aalala. Kung hindi lang dahil may pakinabang pa siya sa akin, kahit mapatay pa siya ng gisyo, wala akong pakialam. Senyor Jiu, may sakit si Binibini. Medyo masama ang kalagayan niya. Ano, isang araw pa lang ay may sakit na. Paano mo siya binantayan? Hay, bulag nga ang mga kasangkot. Aba, ang mukhang iyan na puno ng luha. Kahit ako ay naaawa. Painumin mo ng gamot. Alagaan ng mabuti. Huwag hayaang makaapekto sa finals. Senyor Jiu, mukhang itong gamot ay kailangang si Senyor Jiu mismo ang magpainom. Kaya ko itong inumin mag-isa.
Hindi mo ako mapipigilan. Papatayin ko si Gishu ngayon. Huwag mo nang gamitin ang mga bagay na iyan sa amin. Pakiusap. Huwag kang umalis. Pakiusap, huwag kang umalis. Bitawan mo ako. Hinding-hindi mo ako palalabasin. Hinding-hindi kita bibitawan. Jiangxia. Jiangxia, gumising ka. Mukhang ang gamot na ito ay kailangang dumaan kay Senyor Ju. Jiangxia, gumising ka. Gumising ka. Lumayo ka sa akin. Yakapin mo ako para gumaling ako. Tulungan mo ako. Ng iyo at ang iyong mga kamay ay walang iba kundi karagatan. Ano ba itong ginagawa ko? Anak siya ng aking kaaway. Umalis ka na. Hindi ako alis. Yung nangyari kahapon, padalos-dalos ako doon. Anong gusto mong kapalit? Ang hayaan kitang patayin si Gishu. Impossible iyon. Masyado kang nag-aalala, Senyor Ju. Kahapon, alam ko kung nasaan si Gishu. Kaya madaling patayin. Ngayon, nawala na ang pagkakataon. Hindi na ako magpapakatanga na isugal ang buhay ko. Huwag mag-alala, Senyor Ju. Tiyak na papasok ako sa finals. Pagdating ng araw na iyon, hindi pa huli para patayin siya. Pati, ako ang unang nagpanggap na may sakit para lokohin ka. Tinatanggap ko ang resulta. Hindi mo kailangang mag-isip ng kung ano-ano. Jiangxia. Ano ba ang dapat kong gawin sa'yo? Trinato kita bilang kapatid. Ngunit nilinlang mo ako. Aba, paano mo naman nasabi iyan, nagkukunwari ka pa? Bukod sa'yo, Sino pa ba ang magpapalit ng pampatulog ko bilang pampagana? Kaya kagabi kayo ni Senyor Ju. ano? Nako, diyan ka nagkakamali sa akin. Totoong pinalitan ko ang gamot. Pero iyon ay karaniwang gamot para pagpawisan. Hindi iyon pampagana. Paano nangyari iyon sa akin? Ang tunay na nagpapalito sa iyo ay ang sarili mong puso. Ako nga ay naawa sa iyo. Halika, ipatingin mo sa akin. Ilang beses kagabi. Panginoon, may oras kayo mag-alaga ng babae, pero walang oras na uminom ng tsaa kasama ko. Kailangan pang imbitahan ng paulit-ulit bago uminom ng tsaa. Paano bang? Nagpapakita ng ugali sa inyo. Nakadepende na lang sa akin. Si Gishu ay tinuruan ko mismo.
At ikaw, kahit hindi ka sumali sa paligsahan, alam ng lahat na karapat dapat kang maging hari ng mahjong sa kakayahan at karangalan. Ngunit hindi kayo magkasundo. Hindi iyon makakabuti kaninuman. Kung hindi dahil sa kaliwang kamay mo, ang trono ng hari ng mahjong ay mananatili sa gisyo. Subalit, narinig ko sa usap-usapan, ang ama ni Binibining Jiang ay si Lin Zenan, ang yumaong estudyante. Ang pag-aangat sa anak ng isang traidor ay magiging usap-usapan ng iba. Iba siya, iba ang ama niya. Ang trono ng hari ng mahjong ay nakabatay sa tunay na kakayahan. Bukod pa roon, kung sakaling mawala na rin si Gishu, Senior Hai, kung wala ng iba, mauuna na ako. Pakiusap, turuan mo ako. Gusto ko sanang alamin. Mu Zhao. May gusto akong kumpirmahin. Tulungan mo ako. Ano ba yon? Huwag mo akong galitin. Baka hindi mo kayanin ang kapalit. Gusto mo bang kumpirmahin ang sagot na nakuha mo? Ang alam ko lang. Ang isip ni Senior Ju ay mas magulo pa sa akin. Kahit nahulog na ang kanyang singsing, hindi man lang niya napansin. Ilang beses ko bang hindi nakita ang singsing ni Ama? Ang disenyo doon ay pamilyar na pamilyar sa akin. Noong araw na mamatay siya, nadurog rin ang kanyang singsing. Sa aking panaginip, Nakakabit sa iyong singsing ang isang piraso. Kung wala ka nung mamatay ang ama ko, paano napunta iyon sa iyo? Noon ay hindi ko pinansin ang singsing ni Senior Ju. Ngayon nang makita ko ito. ano? Wala naman. Sino ba namang maglalagay ng basag na piraso sa singsing? May espesyal ba itong pinagmulan? O mula sa isang espesyal na tao para kay Senior Ju? Aba, baka magselos ako niyan. Kung hindi lang dahil sa iyong ama, paano sana mamamatay ng ganoon si Tito Lee? At paanong madudurog ang bagay na yon? Dapat panatag ka na ngayon. Wala ka dapat kinalaman dito. Ngayon, mas lalong ayokong malaman mo. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Malapit na ang paligsahan. Mag-focus ka na sa paghahanda. Sa lalong madaling panahon, babalikan mo rin. Binibini, ano bang ginagawa ninyo? Saan nagmula ang singsing ni Mujuzao? May tinatago ba siya sa akin sa simula pa lang? Hindi ka magsasalita, hindi ako magsasalita, hindi ito malalaman ni Senior Ju. Kundi, ituloy mo na lang. Ikaw ay tapat at hindi takot mamatay. E paano kung makita iyan ni Senior Ju? Anong pwede kong isagot para maging patas, Binibini? Ginagawa niya yon para tanawin ang utang na loob. Utang na loob. Buhay ng aking ama. Pambayad sa utang na loob niya.
Duguan na kutsilyo. Itim na kutsilyo. Una sa lahat. Kapag umabot ka sa punto na ito, panatilihin ang karahasan. Ganito iyon. Isasaksak ang kutsilyo. Habang patok. Makakahiwa sa isip ng kalaban. Subukan mo. Ganun ba talaga kahirap? Dahil nandito ka sa tabi ko, may mga bagay na hindi ko na kailangang pag-aralan. Masyadong malayo ang agwat ng aming kakayahan. Kahit pilitin ko siyang sabihin ang totoo, mahihirapan ako. Lalo na ang saktan siya. Kaya sa ngayon, magpo-focus muna ako. Para tapusin si Gishu. Sa finals bukas, gusto kong pumunta ng mag-isa. Pag nandyan ka, mawawala ako sa focus. Manalo ka muna. Ipagdiriwang ko ang panalo mo. Pagkapanalo sa laban, siguradong aayusin ko ang alitan nating dalawa. Jiang Xia, ang hari ng paghamon sa punto. Ang henerasyon ngayon ng mahjong ay mas mahina talaga kaysa noon. Kahit maliliit na isda sa Huangpu ay nakakapasok na rito. Ang anyo mo ay parang lalaki. Pero ang boses mo ay parang babae. Mahirap sabihin ang iyong kasarian. Panginoon, ang pagtago ng mukha sa likod ng maskara ay hindi gawain ng tunay na marangal na tao. Kung gusto mong makita ang mukha ko, titingnan natin kung may sapat kang kakayahan. Magaling, diskarte ng libong sinulid. Kahit ako ay hindi ko makita ang mga galaw niya. Ang dalawang natitira ay kukuha ng alas. 3 laro para tukuyin ang buhay at kamatayan. Sa bawat laro, kukuha ng sariling baraha. Limitado sa 5 segundo. Mas malakas ang may malaking posisyon. 3 Red Dragon para manalo. Mauuna po kayo, Panginoon. Para bang kumukuha lamang ng baraha. Ngunit sa gitna ng iba pang baraha, lalong dumodoble ang hirap. Kasama na ang bilis ng mga daliri. Naani mo ay sa lamang ka. Tinalo ang laro ng 13 posisyon. Batang babae, noon pa lang nang umupo ka sa lamesa, nakatadhana na ang pagkatalo mo. Sa limitadong kakayahan mong ito, hindi ka karapat-dapat na labanan ako. Gamit lang ang kaunting ganda at pang-aakit. Siguro ay binayaran ni Senior Ju ang laban para sa iyo. Ngunit ang iyong mukha ay maayos. Kapag natalo ka, bibilhin kita at lilinisin kong mabuti. Papatayin mo ba ako? O sisingilin ko ang buhay mo? Malalaman natin pagdating ng katapusan. Lahat kumpleto na. Naging 13 baraha na. Napakabilis ng unang galaw mo. At ubili ka na ba at gustong mamatay agad? Wala nang kwenta sa huling round. Ako ba mismo ang gagawa? O ikaw mismo ang tatanggal ng iyong mukha? Huwag kang masyadong magmadali. Nagsasalita ba ang aking mga baraha? Anong maganda sa hiwa-hiwalay na baraha? Hindi mo naririnig ang tunog. Nakikinig lang ako gamit ang isang tainga at alam ko na. Iyan pala ay buo at malakas. Isang hiwalay na baraha. Imposible, hindi lang ikaw ang nakikinig dito. Pamamaraan ng libong sinulid. Kaunting diskarte lamang iyan.
Paano ka magyayabang gamit ang pamamaraan na iyon? Ngayong araw ay sisiguraduhin kong hindi ka makakauwi ng buhay. Tulad ng inaasahan, walang nakakuhang Red Dragon mula sa amin. Ang Red Dragon ay palaging nasa kanya. Sabihin mo, imposible, paano mo mahahawakan ang pamamaraan ko? Diskarte ng libong sinulid ay isa lamang na malinaw na pangagaya. Sandali lang, ihahatid na kita rito. Tanggapin ang pagkatalo. Tingnan ko nga kung anong meron sa ilalim ng maskara mo. Itinatago ba nito ang isang pangit na anyo? Eight. Malaki ka na. Gusto kitang makita ng mabuti, anak. Hindi ko inasahang isa palang matandang lalaki ang aking kalaban. Nakakadismaya talaga. Kaya ngayong araw ay hindi na kita ituturing na kalaban. Anak ko. Nasasaktan ako, anak. Bakit mo iniligtas ang papa mo? Bakit? Hindi pwede. Anak. Halika rito, anak. Gusto nila tayong saktan, halika rito, bilis. Buhay ka pa talaga. Sobrang na-miss kita. Miss na miss ka rin ni papa. Subukan mong makipaglaro sa akin. Sa tingin mo, matatalo mo ba ako? Ako ay nagkamali. Tinatanggap ko. Kahit ang mga tao ko, nilalabanan mo. Senyor Ju, ginagawa ko lang ang inutos ninyo. Sinabi ni Senyor Hu na hindi dapat manalo ang sinuman bilang hari ng Mahjong. Kung hindi siya matatalo sa akin. Sa finals ay mas magiging mahirap para sa kanya. Makinig ka, Jiangxia. Maging maingat ka. Nakita ko ang papa ko. Hahanapin ko siya. Tinamaan ka ng panlilinlang. Iyon ay isang ilusyon lang. Hindi mo siya ama. Kuhanin mo ang kutsilyo at mamatay ka. Nagsisinungaling siya, nakita kong buhay pa siya. Nakita ko ang aking ama, pero matagal na siyang pinatay ng iba. Matagal na siyang patay. Sino ang pumatay sa kanya, ikaw ba? Ako ang may gawa niyan. Pumatay sa aking ina. Hindi. Ako ang nagplano para patayin ng Gishu ang iyong ama. Ngunit nararapat lamang siyang mamatay. Kung gusto mo akong patayin, magagawa mo iyon agad para maghiganti. Pwede kang bumaril dito. Bakit? Bakit ikaw pa?
Tinuruan na kita. Huwag mong bigyan ang kalaban. Ng anumang pagkakataon na makaganti. Huwag kang mayabang. Tingnan mo, kailanman ay hindi ako nagsisi. Kahit na dumating ang iyong ama, kayang-kaya ko siyang saktan. At handa akong pumatay. Mamahalin din kita. Ang mga kasalanan ng iyong ama ay hindi mo dapat panagutan. Kahit na tayo ay magkasama o hindi. Gusto mo ba akong patayin ng bigla? Hinding-hindi ko hahayaang manalo ka. Ano ba talaga ang mga nagawa ko? Hindi ko mapatay ang kalaban. Ngunit ako ay nagkagusto ng husto. Lakasan mo. Lakasan mo pa. Kahit nasa kamay mo ako mamatay. Ako Ako ay handang dumugo. Bakit hindi ko magawang patayin ka? Kaya. Mula simula pa lang iniisip mo na ako. Nalaman ko lang ang tunay mong pagkatao. Kundi, ginamit kita. Ginagamit mo ako para kalimutan ang ikatlo. Libo-libong tahanan. Ito ay para isakripisyo ako. Magaling. Kahit paano ay may nagawa kang pabor para sa akin. Kung ganoon, maghintay ka hanggang sa matapos ko. Ang problema kay Gishu sa paligsahan. Bago natin tapusin ang ating sariling problema. Nung maliit ka pa handa ka na laging saktan ako. Ngunit alam na ni Gishu kung sino ka. Hindi ko hahayaang mapunta ka sa wala. Hindi mo pwedeng pigilan ang aking gagawin dito. Ngunit ang walang hiyang ama mo na yon ay hindi dapat pagbuwisan ng sariling pangalan para ipaghiganti siya. Mas mabuting manatili ka na lamang sa tabi ko. Kalimutan na natin ang lahat ng nakaraan, ayos ba? Kung matalo ako, Sasama na akong bumalik sa inyo. Senyor Gi, may 1 minuto na lamang. Kung hindi darating ang inyong kalaban sa tamang oras, ang labang ito ay ibibigay sa inyo. Lane. Siyempre, kakaasikaso lang niya sa isa pang kalaban. Kaya sino pa ang magkakaganang lumaban? Mayroon na lamang 10 segundo. 5 segundo. Mukhang kailangan nating batiin si Senyor Gi.
Nakatakas ka talaga at nakarating dito. Mula ngayon, Gaishu, ngayong araw gamit ang iyong dugo. Ipaghihiganti ko ang aking ama. Wala. Mga manonood sa telebisyon, mga tagahatol ng laban. Narito tayo sa pinal na labanan para sa hari ng Mahjong. Sa aking kanan, narito ang tao, na may hawak ng trono sa loob ng 10 taon, si Senyor Gi. At sa aking kaliwa, ang pinakamalakas at walang awang kalaban ngayong taon na si Jiang Xia. Sino kaya ang karapat dapat na kumuha ng tropeo? Manatiling nakatutok. Itabi ang walang kwentang usapan. Paano mo ba ako magagawang matalo? Kumpleto na ang pagkuha sa mga ekspresyon. Sinimulan na ang pagsusuri sa iyong galaw. Pwede bang magkwento? Gusto mo bang malaman kung nasaan ang bangkay ni Linzenan? Ang ekspresyon ay nagpapakita ng hindi normal na pag-urong ng pupil. Tumataas ang galit. Hahaha. Ipinakain sa mga aso. Ang isang henerasyon ng hari ng Mahjong. Iniwan ang bangkay sa ilang. Nakakatawa hindi ba? Haha. 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 Hahaha. Hahaha. 果然，他心气已经被击溃。 Maganda ang kwentong ito. Siguradong mananalo ako. Pinili ni Senyor Gi na atakihin ang isipan sa simula pa lang. Sa isang matinding labanan, ang kaisipan ang nagdedesisyon ng lahat. Masyado pang bata. Pigilan ang galit. Halika unahan sa 3 panalo. Ipakita mo sa akin ang iyong galing. Gumagamit ka ng magnet para magpalit ng baraha. Pwede ka nang dumiretso sa flush. Hindi ito ang naririnig ko ng malinaw. Flush ng bambo panalo. Ang iyong paghihinalo ay nakakaawa. Kung wala si Mu Jiuzhao, Inilabas ni Senyor Gi ang 131 pormasyon 6 na bambuo para kunin ang ibon. 131 natalo ka na naman. Parang hindi niya alam ang gagawin. Nasaan na ang iyong galing? Anak ng hari ng Mahjong. Walang kwenta tulad ng iyong ama. Nakikita lang ang baraha sa harapan. Hindi nakikita ang buong laro. Anak ng hari ng Mahjong walang kwenta tulad ng iyong ama. Ipinakain sa mga aso. Sinadya niyang galitin ka. Huwag kang magpadala sa emosyon. Kahit na galit ako sa iyo. Kahit na gusto kitang patayin. Ngunit sa oras ng matinding pangangailangan, ikaw pa rin ang naiisip ko. Tama siya. Isa lang akong walang kwenta. Ang pagkakakilala ko sa iyo ay hindi kailanman sumusuko, hindi kailanman nagdududa sa sarili. Iniisip lang ang kahinaan ng kalaban. Kaya pala ang iyong pagiging hari ng Mahjong ay nakasalalay sa ganitong murang pandaraya. Hahaha, pareho tayong nasa lamisang ito. Paano mo mapapatunayan na akin ang magnetic chip? Ito ay magnetic chip. Sa pamamagitan ng pagkontrol sa magnet makakapili ka ng gusto mong baraha.
Ang iyong pagmamakaawa bago mamatay ay nakakahiya. Isang batang babae na ilang taon pa lang naglalaro ng baraha. Akala mo ba talaga ay hindi kita matatalo? Kung gayon, tapusin natin ito sa isang laro buhay at kamatayan. Sige, matapang kang makipagpustahan ng buhay kay Senyor G. Kung hindi na rin lang mahalaga ang buhay at kamatayan. Si Mu Jiuzhou ay malamig na siguro ngayon sa kanyang sariling dugo. Anong pakiramdam na patayin mo mismo ang taong mahal mo? Kapag nagmakaawa ka at gumanda ang mood ko, mag-iwan ako ng buong bangkay mo. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnang mabuti. Ang iyong 131 ay nakasalalay sa teknolohiya. Ang aking 131 Ay nakasalalay sa kakayahan. Isang kamangha-manghang pamamaraan ay mas mabilis pa pala kaysa kay Gishu. tanggapin ang pagkatalo. Geishu, ano sa palagay mo, puputulin ko ba ang kaliwa o ang kanan mong kamay? Hahaha, gusto mong putulin ang kamay ko, ikaw. Masyado ka pang bata. Mayroon ka palang ganyang kalakas na kamay. Ibinigay pala talaga sa iyo ni Mu Jiuzhou ang lahat. Sayang lang at nabulag ka ng galit. Ay. Pag-isipan mong mabuti. Kung walang Mu Jiuzhou na poprotekta sa iyo, kahit napatayin mo ako ngayon, hindi ka rin makakalabas dito ng buhay. Dahil nandito na ako, hindi ko na naisip pang makalabas ng buo. Senior Hai. Nandito na pala kayo. Senior Hai. Siya yon. Ang paligsahan ng hari ng Mahjong ay nagbunga ng isang reyna. Talaga namang. Senyor Hai, narinig ko na iyan. Isang respetadong matanda sa mundo ng Mahjong. Ngunit kung ikaw ay hihingi ng awa para kay Gishu, nagpustahan siya ng buhay at kamatayan. Kailangang sumunod sa patakaran. Ang taong walang silbi na ito ay wala na ring halaga ngayon. Nabalitaan kong may malalim kayong galit ni Mu Jiuzhou. Mula ngayon ay maglilingkod ka sa akin. Ako ang poprotekta sa iyo. Gagawin kitang aking walang hanggang reyna ng Mahjong, ayos ba? Sa laro ng baraha, ang may mataas na kakayahan ang mananalo. Hindi ko naiintindihan. Ano ang ibig sabihin ni Senyor Hai na maglilingkod sa inyo? Tulad ba ni Gishu, na naging tau-tauhan mo para kontrolin ang mga laro? Batang babaeng wala pang muwang. Kausap kita ng maayos. Huwag kang magmatigas. Tigil. Tigil. Jiuzhou. Ang babaeng ito ay sinaksak ka palang kamakailan. Muntik na nitong kunin ang buhay mo. At gusto mo pa rin siyang protektahan.
Hayaan mong ako na ang umayo sa kanya para sa'yo. Si Jiang Xia buhay man. Patay man ay sa akin pa rin. Senyor Hai, hindi mo na kailangang mag-abala para sa akin. Ang babaeng ito, ako na ang magdadala sa kanya para parusahan. Iyon hindi ganyan kadali yan. Ang babaeng ito ay gumawa ng gulo sa publiko, at ipinahiya niya si Gishu at ako. Hindi ba dapat bigyan mo muna ako ng paliwanag? Senyor Hai, kung gusto ninyo ng paliwanag, ibibigay ko ito. Ngunit ako lang ang maaaring magparusa sa kanya. Lanan. Kahit paano. Dapat alam ang limitasyon. Ibig sabihin ba ni Senyor Hai na wala na akong karapatan? Nalinisin ang sarili kong mga tao. Hindi naman, pero dahil sunod-sunod ang panalo ng babaeng ito. Masyadong mainit ang momentum. Sayang naman kung papatayin siya. Pinapahalagahan ni Senyor Hai ang talento. Ngunit ang ganitong babae na sumaksak sa akin. Papatayin kita. Mag-ingat ka. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Sige na, mauna na kami. Bitawan mo ako, Mujuzao. Ang patibong na ito ay matagal nang nakabaon. Oras na para ipadala silang magkasama sa impyerno. Mujuzo, bitawan mo ako. Hindi ka pa nakontento, gusto mo bang ipadala kita sa impyerno ngayon? Nagsisisi akong hindi ko tinapos ang buhay mo noon. Bitawan mo ako, gusto ko siyang habulin. Kailangan mo munang protektahan ang sarili mong buhay. Huwag kang magpadalos-dalos. Sayang wala ka ng pagkakataon ngayon. Ang buhay mo ay tulad ng iyong ama. Wala kang karapatang banggitin ang aking ama. Ang papa ko ay isang mabuting tao. Namatay lamang sa inyong mga kamay. Kahit patay na ay sinisiraan mo pa rin siya. Isang makasalanan. Wala siyang dangal. Namatay na walang kumikilala. Papatayin kita. Subukan mo akong saktan. Tama na, Juzeo. Hindi mo kailangang saktan siya ng ganyan kalakas. Bakit hindi mo na lang siya patayin ng mabilis? Napakasama mo. Pumatay. Ang ibong ito ay may matigas na buto. Kung hindi magagamit sa akin, mas mabuting sirain na ng maaga. Tulad ng ginawa ninyo kay Linzenan. Siyempre, noong iniutos ko kay Gishu na patayin si Linzenan, kahit ang kanyang mga tauhan, sayang at may natira pa palang buhay, hahaha. Masyado siyang mayabang noon. Hindi gustong sumali sa aming plano. Sa huli, hindi ko alam kung sino ang pumutol sa kanyang daliri. At humiwa sa kanyang lalamunan para mamatay. Aruy, nakakapanghinayang talaga. Pinatay ninyo ang aking ama. Gusto kitang mamatay. Tingnan natin kung sino ang unang mamatay. Matanda na ako at ayokong makakita ng ganito. Mga tauhan, tapusin na yan. Huwag hayaang makapagsalita pa ang babaeng yan.
Senyor Hai, mahilig ka palang magpanggap na maging tagapagligtas. Pero malinaw kong narinig na ikaw ang pumatay sa kanyang ama. Namatay din naman pala sa kamay ng isang babae. Mga hangal. Handa na sana akong maglingkod sa inyo, Senyor Hai, pero huli na ngayon. Bakit ko naman gagamitin ang anak ni Linzenan? Hindi ba't para na rin akong si Mujuzeo, na nagbuhat ng bato para ipukpok sa sariling ulo? Simula pa lang ay alam mo na ang pagkatao ko. Yung pinaghirapan mong bilhing peking pagkakakilanlan. Iyon ay sadyang pinlano ko, kundi paanong magiging sakto, na anak ka ni Jiang Boyuan. Kahit si Mujuzeo ay hindi makita ang butas sa plano. Para magduda kayo sa isa't isa. At patayin ang isa't isa, hindi ba maganda? Ang kapangyarihang kontrolin ang lahat. Ikaw iyon. Kung ikaw ang nagplano, bakit mo pinatay ang aking ama? Pakiramdam niya ay masyado siyang malinis. Hindi siya pumayag na maging tau-tauhan ko sa pandaraya. Hindi alam ang magandang alok. Ang anak niya ay hindi rin alam kung paano pahalagahan ang buhay. At gusto pang maghiganti. Kung noon ay kaya ko siyang ipapatay. Ngayon ay kaya rin kitang patayin. Patay na si Mujuzao. Wala ka nang matatakbuhan dito. Kahit na alam mo pang ako yon. Ano namang magagawa mo? Masyado kang tuso at mapanlinlang. Kung ako sa'yo, bago pa malagutan ng hininga ang kalaban, hindi na ako magsasabi ng kahit anong walang kwentang salita. Ang mga gamit ng aking ama ay naging proteksyon mo pala. Pinatay mo siya at nagyayabang paggamit ang mga gamit niya. Teka, mali. Sino ba talaga ang ama mo? At sino ka? Ako ang anak ng hari ng mahjong na si Linzenan. Makinig ka. Tama yan. Sa simula pa lang, ang buong akala ko ang ama mo ay ang traidor na si Jiang Boyuan. Hindi ko alam na may anak na babae pala si Tito Lin. Kasalanan ko ito. Gusto mo ba akong tanungin? Tungkol kay Tito Lin. Malaki ang utang na loob ko kay Tito Lin. Noong bata pa ako Ibinenta ako ng pamilya ko. at muntik na akong mamatay. Ang kaliwang kamay ko ay nasira din noong panahong iyon. Si Tito Lin ang nagligtas sa akin. Makinig ka. Sasabihin ko sa iyo ang lahat balang araw. Ang kailangan ko lang gawin ngayon ay iligtas ka at siguraduhing makakaalis ka ng ligtas. Bakit ayaw mo pang umalis? Kailangan kong mahanap kung sino talaga ang pumatay sa aking ama. Siguradong maghihiganti ako. Ang utak sa pagpatay sa ama mo ay hindi ako. Ikaw. Si Senyor Hai. Alam mo naman, ang kapangyarihan ni Senyor Hai ay napakalalim at malakas. Hindi tayo dapat gumawa ng padalos-dalos na hakbang ngayon. 10 taon na. Hindi maaari. Hinding-hindi ako susuko. Ngunit ang lumabas ka ngayon ay para na ring nagpakamatay ka. Maniwala ka sa akin. Maghahanap ako ng pinakamagandang pagkakataon. Maniwala ka sa akin. Pinaglalaruan niyo ba akong dalawa? Mga hangal. Nasira na ang mga harang. Nasira na ang mga signal.
Senior Hai, matapang ka bang makipagpustahan sa amin ng buhay at kamatayan? Hindi ako naniniwalang magagawa niyo talaga akong patayin. Sa kamay ko bukod sa voice recorder na ito. Narito rin ang mga ebidensya ng pandaraya at pagpatay mo sa mga nakaraang taon. Mga krimen na tiyak nasisira sa iyong pangalan. Pinagbabantaan mo ba ako? Kung sakaling hindi ako makabalik na yung gabi. Ang mga ebidensyang ito ay ipapalabas sa mga pahayagan bukas. Ikaw. Matagal na siyang naglalaro sa mundong ito. Siguradong nakatago ang mga ebidensya. Sige, papayag ako. Gusto kong i-broadcast ng live ang labang ito sa lahat ng dako. Upang ipaghiganti ang aking ama pagkatapos magtago ng 10 taon. Kahit mamatay pa ako na si Linke, mamamatay akong malinaw sa lahat. Ikaw na magaling na pinuno. Hindi ka siguro takot na ipakita ang mukha mo, hindi ba? Siyempre hindi. Bakit hindi natin isama si Gishu para mas masaya? Para kumpleto na tayo. Sige, pero gusto kong mag-imbitahan ng patas na tagahatol. Upang masiguro na walang mangyayaring pandaraya. Hindi ako takot. Ito ang aking kondisyon. Kung mananalo ka, aaminin ko ang lahat. Kung aamin ka, at matatalo sa laban hindi kita titirhan ng buhay. Kung ako naman ang matalo, nandito na sila bilis-bilis. Ikaw. Mananalo. Ay. Matalo. Kung mamamatay man. Mabuti at mabait si Senior Hai. Nakita niyang hindi maayos ang iyong kamay. Kaya nagpadala siya ng bagong lamesa ng mahjong. Bakit hindi ka magpasalamat kay Senior Hai? Ang otomatikong lamisang ito ay napatunayan ng may dayaan sa paligsahan noon. Nakakatawa na ginagamit pa rin ito ni Senior Hai. Palagi akong malinis at patas sa aking mga ginagawa. Lalo na't may mga manonood. Ang lamisang ito, maaari niyong siya sa atin kahit kailan. Kaya gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Ngayong araw bilang tagahatol, sisiguraduhin kong magiging patas at walang dayaan ang labang ito. Walang problema sa lamisang ito. Maaari na kayong umupo. Paano naman kung magsama pa kayong dalawa? Katapusan niyo pa rin namang dalawa. Ang patakaran ng pribadong larong ito ng mahjong ay bahagyang naiba sa pang-isahang laro. Hindi lang ang personal na puntos ang pagbabasehan, kundi pati na rin ang kabuang puntos ng inyong peres. Magsimula na tayo. Sandali. Ang elektronikong lamisang ito ay walang dating. Ang manu-manong pagbalasa lamang ang susubok sa tunay na galing. Juzo, masyado ka namang mapagduda. Nag-aalala ka ba na baka may dayaan sa lamisang ito? Ang mga gamit ay kayo ang naghanda. Hindi naman siguro masama kung manu-mano naming ibabalasa, hindi ba? Walang problema. Sundin natin ang gusto ninyo. Pumayag talaga siya. Nakakapagtaka. Sabi niya ay walang anumang problema. Nasaan kaya ang problema? Kapag lumapit na ang lahat ng baraha, sa inyong husay sa pakikinig ng baraha, ang laban ng mga eksperto ay nagsisimula pa lang sa pagbalasa. Hindi lang sariling baraha ang binibilang pagdating sa laban. Kailangan din bilangin ang baraha ng iyong kakampi. Kung hindi maganda ang ugnayan ng dalawa, kahit na manalo pa kayo, hindi ito magiging sapat sa puntos. Sira na ang kamay ngunit nagpupumilit pa ring manu-manong magbalasa si Mujuzo. Gusto talaga niyang ipahiya ang kanyang sarili.
Nanalo na. Flush. Hahaha. Hahaha. Nanalo na naman ng buo. Hahaha. Tiyak na may problema sa lamisang ito. Siguradong may ginawang pandaraya si Senior Hai. Naaalala mo pa ba yon? Huli na para matauhan. Hahaha, self-drawn na buo. Hahaha. Naku, tingnan niyong mabuti, peke ang panalo ninyo. Ano? Paanong mangyayari yon? Ang malinaw na nakita ko kanina ay 5 bambuo. Gishu, kailangan mong magbayad sa aming dalawa. Ituloy na natin. Senior Hai, bakit hindi mo tingnan ang baraha ko bago ka magsalita? Hindi ikaw ang mananalo rito. Akala ko kung ano na. Isang maliit na panalo, anong nakakatuwa doon. Kapag natalo kayo sa laro na ito, siguradong mamamatay kayo ni Mu Juzhou. Dahil ito ay pustahan ng buhay. Paputukan sila, paputukan. Salamat sa inyo, Senior Hai. Pasensya na. Paghuli sa magnanakaw ay dapat may ebidensya. Huli na kayo sa akto. Senior Hai, itong salamin ay dapat ninyong punasan ng mabuti. Anong tinitingnan ninyo? Ang lamisang ito ay walang problema. Ang may problema ay ang iyong salamin. Nakakakita sa pamamagitan ng teknolohiya. Senior Hai, nahuli na kayo sa akto. Ano pa ba ang masasabi ninyo? Paano ninyo napalitan ang mga baraha nang hindi namin napapansin? Kinuha lang namin ang baraha na pinahiran mo ng kemikal at inilipat ang marka sa ibang baraha. Kaya siguradong mali ang makikita mo. Iyon ay mula sa ama kong pinatay mo. Ang pamamaraan na ipinamana sa amin. Ito ang tinatawag na karma. Huwag kang matakot. Mayroon pa kaming inihandang malaking regalo para ibigay sa iyo. Sa lahat ng mga taon, pagpatay para manalo, at pagkontrol sa mga laban, mula sa likod ng entablado, naibigay ko na lahat ng ebidensya sa pulis. Maghintay ka na lang, upang aminin at harapin ang iyong kasalanan. Ayos. Kung hindi rin lang ako mabubuhay, isasama kita sa impyerno. Tingnan mo, napakamalas ng mga posisyong ito. Ang barahang ito ay nakakasira ng pag-asa ng isang buhay na tao. Huwag kang ngang magsalita ng ganyan.
Iyon. Salamat at pitrotektahan mo siya.